Hi mga beshi sa mga nanalo ng ating pa-Gcash giveaways this week. Sana po mag-reply kayo at screenshot nyo yan at mag-message nga lang po kayo sa aking email address amawanyana@gmail.com. At sana po makapag-message kayo para ma-send ko na po yung mga prize nyo. At eto nga po yung mga nanalo ng ating pa-cellphone at cash giveaways sa mga nakaraang linggo or nakaraang buwan. Kaya yun nga po mga beshis, para makasali, subscribe lang. At abangan nyo yung announcement ng cellphone winner ngayong January 25, 2024. Hello everyone! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. In today's video, i-share ko lang sa inyo mga beshies kung paano nga ba umutang sa CTBC Bank. Marami kasi yung mga nagtatanong sa akin na, Miss Yana, paano nga ba ako makahiram or saan nga ba ako pwedeng makautang na kung saan may mababang interest at processing fees. Kaya i-share ko sa inyo itong bangko na ito at nasa sa inyo pa rin kung gusto niyong subukan na utangan or hindi. But before anything, subscribe na para makasali sa pa-Gcash at cellphone giveaways na mai-announce every 25th of the month. Mechanics. 1. Find the 3 words in this video. 2. I-comment ang 3 words in order. 3. Like this video, subscribe, comment, and share. Pag-usapan natin ay yung salary stretch loan or personal cash loan nga po na ino-offer ni CTBC Bank. Okay? By the way pala may mga nagtatanong, Miss Yana, si Citibank po ba at CTBC Bank ay magkapareho? Beshi, hindi po. Magkaiba po si Citibank at CTBC Bank. Para makautang tayo dito, dapat meron tayong requirements. At dito nga, pwedeng umutang yung mga employed at mga self-employed or may sariling business. So, para sa mga salaried individual na gustong manghiram, dito nga kay CTBC, dapat po yung edad natin ay between 23 and 65 years old. Upon loan maturity, dapat po yung gross monthly income po natin ay 15,000 for bankers, 20,000 for non-bankers. Kasi pwede yung mga 20,000 kapag yung company natin ay kasama sa top corporation. Pero kapag yung company nyo ay hindi pa rin siya kasama sa top corporation, parang medyo malabo yung approval. And syempre, working within the bank serviceable area. Ito po yung kailangan yung tandaan mga beshi. Must have at least 6 months work tenure with current employer or a total of 2 years working experience including work on a regular permanent status. Dapat po naka-permanent tayo sa ating present employer. Ito yung isa na pinaka-importante. Dapat po makapag-provide tayo ng office landline at syempre yung mobile number nyo. Kailangan kasi yung office landline mga besh kasi tumatawag po si bank doon sa employer nyo kasi bine-verify nila kung talagang doon ba kayo nagtatrabaho. And then, must be a Filipino citizen. At para sa mga nagtatanong, Miss Yana, paano yung company namin ay walang landline number? Pwede pa rin naman i-consider ni bank basta makapag-submit po tayo ng corporate email address. Hindi po pwede yung halimbawa yana@gmail.com. Okay? Dapat po corporate email address. For example, nagtatrabaho ka sa CTBC, okay? Dapat po at ctbc.com. So, yun po yung sample ng corporate email address. Hindi kasi pwede yung mga pang-personal na email, tapos sabihin natin na corporate email address, okay? And yun nga po, must be a Filipino citizen and qualifications may vary subject to the bank terms and policies. May mga nagtatry kasi na umuutang dito kay CTBC Bank, kaya lang sa tingin nila ma-aprobahan ang kanilang loan application, pero sa dulo ay na-decline pala. O baka may magsabi sa inyo na bakit ganon? Feeling ko naman pumasa ako sa lahat ng mga eligibility criteria and qualifications, pero bakit decline pa rin? Nakadepende pa rin kasi talaga yung approval, syempre doon sa bangko. Minsan kahit sinasabi mo na 150,000 yung gusto mong utangin, pero sa tingin ni bangko ang kaya mo lang bayaran sa loob ng 36 months, ay 50,000 or 100,000, yun lang din yung i-approve nila. Okay? Huwag po kayong magtaka. If verified retirement age of company is 60 years old, borrowers more than 60 years old, but not more than 65 years old upon loan maturity,
must submit a credit life insurance. Ito naman yung requirements for salaried individual included those in call center industry. Para kasi sa mga nasa call center pala, in terms sa criteria nga, pagdating sa sahod, mas malaki po yung dapat na sahod ng mga nagtatrabaho sa mga call center. At ito nga yung mga kailangan natin i-submit. Completely filled out application form, yung photocopy of one valid government ID, front and back with 3 specimen signature, yung company ID front and back din. Kailangan natin makapag-submit ng 1 month latest payslip at yung proof of billing under current address. May mga nagtatanong, Miss Yana, yung proof of billing ba kailangan nakapangalan sa akin? Hindi naman. Okay lang hindi sa inyo nakapangalan basta naka-address nga doon sa present na tinitirhan mo. Sign data privacy notice and consent form. At para sa mga self-employed, dapat daw po yung edad ay 25 hanggang 65 years old upon loan maturity, merong gross monthly income na 20,000 and working within the bank serviceable area. Pero minsan kasi kahit sinasabi natin na 20,000 yung pwedeng makautang, parang malabo naman. For example, 20,000 lang yung income mo monthly, tapos gusto mong umutang ng 500,000, malabong maprubahan yun. And have a business registered in existence of operation for at least 3 years for service industries or 5 years for trading and other industries. With office and homeland line and or mobile number, must be a credit card holder. Para sa mga self-employed or my business na gustong umutang nga kay CTBC Bank, dapat daw po meron tayong existing credit card, must be a Filipino citizen, and qualifications may vary subject to the bank terms and policies. At yung requirements naman for self-employed, syempre yung completely filled out application form, photocopy of 2 government-issued ID, usually front and back yan, with 3 specimen signature, photocopy of an expired certificate of registration from the Department of Trade and Industry. At ito yung proof of income na dapat natin ma-submit. Mamimili na lang din kayo any of the following proof of income: bank certificate of at least 6 months, yung latest 6 months bank statement, audited financial statement, at pwede rin yung BIR form 1701 or 1702. And then photocopy of latest 2-month credit card statement. Yung photocopy of the face of credit card, kailangan din yun. Pero sa pag-submit natin ng credit card, mga beshi ko ha, yung harap lang, huwag niyo nang isama yung back portion ng credit card kasi maselan yung mga detail yun. Pwedeng mahack kasi yung account yung mga besh kapag binigay nyo yung 3 password na makikita sa likod ng inyong card. Proof of billing, ganun pa rin, under current address, kahit hindi sa inyo nakapangalan, basta nga naka-address doon sa tinitirhan natin, present address nyo, at sign data privacy notice at yung consent form. No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies. So, napakabilis lang actually umutang dito kay CTBC Bank. Basta kompleto yung application nyo. Usually, pinaprocess nila ang ating loan application sa loob ng 2 araw hanggang 5 araw. Minsan, 3 araw pa lang ay naaprubahan ng inyong loan application, lalo kung wala naman talagang problema. Okay, like yung mga canceled card or closed card. Kasi kapag meron talaga tayong closed or canceled card, automatic po yan na ma-decline ang ating loan application unless lang kung meron tayong maipakita na clearance certificate na wala ka ng obligation or tapos na yung obligation mo doon sa bangko kung saan meron kang canceled or closed card. Minsan, ang ibang mga reason kung bakit na-decline ang ating loan application ay syempre hindi kayo pumasa sa qualifications or
or sa tingin ni bangko, kulang yung sahod nyo para bayaran yung amount na gusto nyong utangin. Kaya minsan dinedecline po nila. Nasa sa inyo, pwede kayong pumunta sa mga branches nitong CTBC Bank at magtanong dito nga sa ino-offer nila na CTBC Bank Personal Cash Loan. Or kapag meron kayong kilala na agent din nitong CTBC Bank, pwede rin naman kayong mag-contact sa kanila and pwede kayong mag-policy. So, ang maganda kasi pag meron kayong agent, ay lagi nila kayong ina-update kung ano yung status ng inyong loan application. At, ayun nga, based on my experience, itong CTBC Bank ay isa sa nag-offer na may pinakamababang interest rate for maganda talaga na pwedeng mautangan for personal cash loan. Isa sa mga bangko na napakabilis mag-process ng loan application. Ayan, so bali-share ko lang sa inyo yung mga basic infos na kailangan nyong malaman dito nga sa salary stretch loan na ino-offer ni CTBC Bank. Ayan, thank you for watching. Sana may nakuha kayo ng idea sa video na ito. Please don't forget to click the subscribe button. Sana i-like niyo yung video at huwag niyong kalimutan na i-share sa mga kakilala niyo. Thank you guys at see you on my next video. Bye-bye! No time to apply for a bank personal cash loan? Yana's here to help you. I assist pre-qualified clients with basic monthly income at least 25,000 per month. Hassle-free at walang fee. Lahat ng process sa bank gagawin. 2 to 5 banking days lang approval. Loan up to 2 million. Email amawanyana@gmail.com or message my FB page, Yana Insta Review. Note, qualifications may vary subject to the bank's terms and policies.